Kapag ahunan na, ilista mo na! Ito nga pala ang Stage 12 ng Tour of Luzon 2026. At dito nagkapalitan na naman ng banatan ang dalawang best climber ng palaro. Ang stage na to ay may habang 146 kilometers at dumaan sa mga bayan ng San Fabian, Magaldan, Mapandan, Santa Barbara, Malisiki, Bayambang, Kamiling, hanggang ahunin natin ang Diyos ko pong ahon ng mga tarim sa daang kalikasan. Maagang kumawala ang 7-man breakaway na binubuo nila Joseph Habinyar, Jericho Lucero, John Mark Camingao, Nash Lim, Yannick Reyes, Nur Rosady at si Green Jersey Ivan Anisimov. Matyaga nilang tinrabaho ang trangkuhan at matyaga namang nagmamasid sa likod ang peloton. Noong una umagwat ito ng halos 4 na minuto. Big enough para maagaw ang yellow jersey kung pasok ka sa top 3 ng general classification. Pero sa balasa ng mga rider na ito sa unahan, mukhang stage win ang balak nila ngayong araw. Last 10 km, unti-unti na ring umiinit ang makina ng peloton dahil napababa nito ang gap sa breakaway ng 1 minute and 30 seconds. Habang ang breakaway naman nag-uumpisa ng ahunin ang 7 kilometrong pagdurusa. Unang kumawala sila Nash Lim, Jericho Lucero at Ivan Anisimov. At dito papasok yung dahilan bakit andito si Ivan sa unahan. Bukod sa sprint point, isang trabaho ni Ivan bilang satellite rider ng LCW dito sa unahan ay bantayan ang galaw ng mga nasa breakaway. At syempre bugbugin ito ng matuli na palit sa trangko at banat para kapag dating ng mga teammates niya ay hindi na ito sagabal sa plano nila. At ganun nga rin ang nangyari. Dito ay sinubukan itong biglain ang mga kasama niya. Pero sa likod niya, ilang metro na lang pala ang layo ng peloton. Sa pangunay na Anton Habi, pinatag nito ang ahon ng daang kalikasan. Masugid pa rin naman itong binantayan ni Ibrahim Alrifay at Junray Navarra. Habang ang yellow jersey naman ay unti-unti nang umaagwat sa likod. Pero nang mapansin ito ni Alrifay ay umatras ito para tulungan ang leader nila. Last 3 km ay unang lumusong na pababa sina Jericho Lucero, Ivan Anisimov at Nash Lim na walang kaalam-alam na tinatarget na silang tuhugin ni Habi. Habang ang trio naman nila Alrifay, Shulchenko at De Los Reyes ay pinipiga pa rin ang pedal para makahabol sa unahan. Pero sa last 2 km ay finishable na ni Habi ang 3-man breakaway na ito. Kinakabayo na ni Hubi ang ahon ng mga tarim. Ang yellow jersey naman ay matyaga pa rin naghahabol. Pero bantay sarado ito ni Erickson De Los Santos. Nang makadikit ang 2-man rider na ito sa grupo ni Rosero ay bumanat na dito si Erickson De Los Santos. Unti-unti niyang inagwatan ang mga kalaban niya dito. Pero kung kailan ka naman talaga nakukondisyon, saka ka naman talaga tatamaan ng malas. Dito ay nag-chain drop siya at kinailangan tumigil at muling maghabol. Nakita naman itong pagkakataon ni Shulchenko para solong habulin ang nagwawala ng saunahan na si Hubi. Sa sobrang piga naman sa pedal, hindi na rin napiga ng naglalaba itong bib short ni Hubi. Pero wala nang pakialam si Hubi kahit ano pang bumula sa kanya dahil para sa kanya it's now or never. At after tumakbo ng mahigit 145 kilometers sa loob lamang ng 3 hours and 29 minutes at mag-average ng mahigit 41 kilometers per hour, muli na namang pinatunayan ni Anton Hubi na kapag ahunan na, ilista mo na. 1 minute and 20 seconds behind, damage control pa rin ang nagawa ni Nikita Shulchenko para depensahan ng yellow. Another 21 seconds behind, buong lakas pa rin nakahabol si Erickson De Los Santos para sa pangatlong pwesto. Ito na ang pangalawang stage win ni Anton Hubi at pangalawang purple jersey na niya. Siya rin ang tinanghal na most combative rider ngayong araw. Mahigpit pa rin ang hawak ng LCW sa lahat ng jersey. Zero nilang kita pa rin ang KOM jersey pero 1 point na lang ang lamang niya sa teammate ng si Hubi. Maagaw kaya ito? Ang susunod na stage 13 ay isang 20 km na flat stage na individual time trial. Isang balwarte ni Nikita Shulchenko. Muli ba niyang tatagusin si Hubi dito? Or makaka-break even na ng score sa ITT si Hubi? Ano sa tingin ninyo? Comment nyo naman sa ibaba.